Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Ako po, grabe na to mga kabibig. Bongbong Marcos, maghanda ka na dyan kasi para yatang susugod ang mga rallyista papuntang Malacanang. BBM at ang pamilya nakahanda na bang tumakas na naman? Yon ang mga tanong na maraming netizen kung saan, grabe makabibig ha. Ito ang nakita natin sa nangyayari ngayon kung saan, isang truck sinaliban ng mga rallyista. Isang truck ang sinunog ngayong araw sa kahabaan ng Ayala Boulevard na isang grupo ng mga hindi kilalang kalalakihan. Harap-harapan din sila nakipagbatuhan ng malalaking bato sa mga pulis dahilan upang hindi makalapit ang buong kapulisan. Isa ring miyembro ng media ang natamaan ng mga bato. Sinabi ng mga rallyista na layunin nilang makalapit sa gobyerno upang iparating ang kanilang galit kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control project. Idinagdag nila na ang pagbabalot sa kanilang katawan at mukha ay upang hindi makilala ang kanilang pagkakakinlanlan. So ito mga kabibig, ang video na ating i-share ngayon na kung saan grabe, parang shocking mga kabibig na ito ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Grabe. Ito kabibig, papakita ko sa inyo ang mga nangyayari. Yan. Yan po. Nangyayari. Yan. Yan po sa tapos ito, yan. Nagkagulong talaga mga kabibig ang Pilipinas ngayon. Sana mauwi ito ng payapang pag-arali yan. Kasi yan lang po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi naman siya against sa pag-arali. Kung kaya lang, walang masaktan. Binabato ang mga pulis at mga kabigo. Yan po mga kabigo ang kita natin ngayon sa nangyayari sa tawag dito sa Ayala Bridge mga kabibig. So ito naman ang other latest news mga kabibig, tingnan muna natin. At si VP Sara din ay nandun sa Japan para sa rally mga kabibig. So ito grabe. Ang daming mga rallyista. Ito yung nangyari kay na kabibig. Ay pakita ko sa inyo. Ito po. Wait for a while kabibig. Share ko sa inyo ang balita ng isang reporter kung saan talagang hindi na mapipigilan ang mga tao. Ito na. Sa baha sa Luneta protest, pero hindi dito nagtatapos ang kilos protesta. Magmamarcha ang ilan. Paalis na nga ang mga nagtipon dito sa tapat ng Rizal Monument para sa baha sa Luneta protest, pero hindi dito nagtatapos ang kilos protesta. Magmamarcha ang ilan sa mga lumahok dito sa protesta patungo sa Mendiola, malapit sa Malacanang para raw panagutin si President Ferdinand Marcos Jr. na kanilang tinaguriang OG Nepo Baby. Nagsimula ang mismong protesta sa Luneta bandang 9 ng umaga. At pasado alas 10 pa nga lamang ay umabot na raw ng 80,000 ang lumahok sa rally according sa CAG estimates ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. Buong oras noong protesta naman ay mainit at tirik ang araw, pero ngayon nga habang nagtitipon-tipon na ang mga nagmamarcha at nagsisimula na nga pumunta ng Mendiola ay medyo kumikilim na ang langit. Sa dami ng umattend kanina, ilan sa kanila ay mga mambabatas gaya na lang ni Representatives Laila de Lima at Rene Co. Nagalit din sa laganap na korupsyon sa gobyerno at may mga first-time rallies din at mga miyembro ng iba't ibang sektoral at church groups maging mga artista. Ilan sa mga artistang nakilahok ay sila Angel Aquino, Jody Santa Maria at Tessie Thomas. Paulit-ulit namang sinabi ng mga nagsalita sa programa ng protesta na hindi dapat dito nagtatapos ang galit at pakikibaka at ang pagdemand for transparency, accountability at hustisya bilang isang kolektibo. Ngayon naman ay subalit maraming nang papuntang Mendiola, ilan din sa mga umattend ng Luneta protest ay didiretso sa may EDSA kung saan gaganapin naman ang trillion peso march.
Ang Trillion Peso March ay magsisimula bandang 2:00 ng hapon at marami ring mga artista, marami ring mga grupo at ilang libong tao din ang inaasahang dadalo doon. This is Zaharian Sarao reporting for Inquirer. So yun kabibig, papunta na ang mga tao sa Mindiola. Papunta sila. Ang Mindiola ay malapit sa Malacanang Palace mga kabibig. Paano na yan? Susugurin na ba nila si Pangulong Bongbong Marcos? Ito pa kabibig ang ating panonoorin, isang video kung saan nagkagulo na sa may Ayala Bridge, Manila. Kung saan ito ay naghahagis ang mga bato habang nagpupumulit na makalapit sa Mindiola ang mga rallyista mga kabibig. So panoorin natin ito mga kabibig. Madi, so kumusta ngayon yung sitwasyon dyan? Nakaharang pa rin ba yung mga pulis? Pwedeng pakilarawan mo lang yung sitwasyon dahil sa para dun sa kabatiran ng ating mga nakikinig ngayon pa lamang? Ano nangyari? Nagkatakbuhan na sila pumapatok sa may Romualdez. Yun ang binabato nila yung mga polis na hindi naka-shield. Teka, pinagbabato nila. May mga pinagbabato sila, yung mga polis na nandito kanina sa may Romualdez. Gulo. Mukhang nagtakbuhan dahil, ayun, may mga polis na dito sa Romualdez. Madi, si Alan na to, no? Alan, yes, Alan, oo. Sa mga oras na to, paano ba, para malaman lang ng mga kababayan natin kung paano nauwi sa ganyan, paano ba nangyari sa simula at gayon ay nakikipagbatuhan na yung ilang mga kabataan dyan sa may bahagi ng Ayala Bridge? Ang simula nito, Alan, dito Ayala Bridge kasi, ito yung pinakamabilis. Teka, lalayo lang ako ng bahagya kasi pinapalo itong trailer. Okay. Itong Ayala Bridge kasi, galing na Luneta, ito ang pinakamaikli o pinakamabilis na pwedeng daanan papunta ng Malacanang. Kaya ito isa titingnan natin daanan sa halip na, na dumaan sila ng Quiapo o kaya ng Santa Cruz papunta ng Mindiola. Kasi kung galing ka ng Roas Boulevard, dadaan ka lang sa may Finance Road, dire-diretso na yan, tawid ka lang ng Finance Road, yun na yun, Ayala Boulevard, tapos Ayala Bridge, pagbaba mo sa may kanto na ng Parlos Palangka, Malacanang na yun sa kanan. Sa kanan, yun yung papunta ng DBM, di ba? Yung Department of Budget and Management. Oo. Kaya tinignan natin itong lugar na ito. Kanina inikutan natin to at nakita nga natin may container van, may trailer na nakaharang at may isang katerbang truck ng pulis at mga bomberong nakapwesto dito. So inikutan natin, sabi natin hindi na ito madadaanan ng mga rallyista kung sila ay magpupunta ng Mindiola. Tama. Nagkataon naman, teka lang, ito hinisira yung isang barrier. Naku po. So, gaano, Manny, gaano karami yung mga kabataan na nandyan ngayon na gustong makalusot dyan sa bahagi ng Ayala Bridge na yan? May gitsandaan. Mukhang gagantihan nila yung mga polis. Natakbuhan yung mga polis. Natakbuhan yung mga polis kasi hingay na lang ito mga bata. Alam mo yung parang chicken fence? Tapos nakakabit sa bakal. Pinalo na rin isang helmet na nakuha nila. Kinuha nila yung mga barrier na yan. Tapos, hinila nila para habulin yung mga pulis. May mga lalaki hindi pa sila nakakalusot. Hindi pa sila nakakalusot dyan sa may bahagi ng Ayala Bridge sa Manny. Ngayon pa lang kung sakasakali. Hindi pa sila nakakalusot. Pero merong, ang hinala namin dito, may hindi natin alam kung pulis din ito, pero meron ng kinuha. May isang kabataan, kabataan ito, dinampot. Dinampot na. Nakikipagabulan na yun. Nakikipagabulan. Nagkakabulan na. Ibig sabihin, sumusugod na yung mga pulis. Ito, putang ina, inamaan ako. Sandali lang po, si Manny po ang nagko-cover sa mga oras. Manny, kumusta ka, Manny? Kumusta ka, Manny? Mga kapuso, yan po yung sitwasyon ay nagkakaroon ng... Susanggulo, kabibig. Grabe, nakakatakot na, mga kabibig. Yan ang nangyari ngayon sa Manila. At the same time, mga kabibig, pakinggan din natin si VP Sara sa kanyang statement hinggil dito, mga kabibig. VP Sara, nandun na yung sa Japan, umaten ng isang rally na para mauwi si Pangulong Duterte. In the same time, kanyang i-share kung ano na ang problema ng Pilipinas ngayon. So let's watch VP Sara on this matter, mga kabibig. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayo, adlaw, kaninyong tanan.
Magandang araw sa inyong lahat. Konnichiwa. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa mga tumulong po sa atin dito sa Japan para mabuo ang programa natin ngayong hapon na ito. Arigatou gozaimasu. Una po, ang RDPU o Nagoya. RDPU Nagoya. So iba pa pala yung sa Tokyo? Oh, okay. Sige. Oh, ang dahil ko na yung Nagoya, ma'am, no? Kanina pa kami nawawala sa train, ma'am. Lumampas na kami, lumalik na kami. Tapos, nagkamalit pa ng pasok yung ticket ko. Sabi ko pa sa train attendant, I'm sorry. My ticket inside the machine. Sino po ang magpapasalamatan natin sa iwas sa iba? Iwas si Hall, si Mayor, si Vice Mayor, ang mga konsehal, mga barangay captain, ito ang Samiwa. Okay. Hirap. Wait lang ha. Marami po sila, mga barangay kagawad. Umihara Yishimasa. Sino? Umihara Toyokuni. Fukushima Ichiro. Nakato Suzuki. You are owner of Suzuki. Tito Eichi. Panakan, Nobihiro, Sakai, Sunitaka. Ang daming tao ha, ang daming tao nag-attend sa rally ni VP Sara sa Japan. Mochizuki Tomomi. Shibata. So yun kabibig ang nangyari ngayon kay VP Sara sa Japan, nakipagkita sa ating mga OFW. At alam niyo ba kabibig kung ano ang ibinulgar ni Attorney Guanzon? Panoorin natin. Dapat ba nating hindi ang tawag ito, si BBM managot? Dapat talaga managot, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Attorney Rowena Guanzon, go ahead. Ayaw nila kay Sara, snap election. Yung gumawa ng problema, siya rin na magsusot. Para naman ako hindi lang ako sarili kong mantika. Ayan, sabay! Taas. Naka-live ka. Live. Naka-live ba ako? Sabay ko to naman, di ba? Oo. Hindi ko sabihin, si Marcos ba ang hero ngayon? Oo, hero si Marcos. Problema namin eh. Sign ka ng sign ng budget ng tonorin kung pinsan mo. Yes. Sasabihin mo, ako ang hero kasi ako ang nag-discover ng mga flood control. Hindi! Tao naka-discover ng mga flood control. Yes. Lumabas lang si Marcos ng maaga kasi sinabihan na siya na pag hindi ikaw lumabas against this ghost projects, ibubulgar ka na ng mga tao, magsisimula ng mga rally. Bakit? Bakit siyang hero? Ang tao ang hero! Para naman ako walang edukasyon na 12 anyos lang ako na nag-Marcelo, no? Yes. Hindi ba ako nakakalimot? Pa-picture na daw sila. Ano to? Ay, Bongo. Bongo. Okay, picture na. So yun kabibig, ang
sinasabi na Tony Rowena Guanzin, oo naman, si BBM po ang pumirma sa budget. You don't tell me, hindi natin papanugutin si BBM. Eto kabibig, ang mas masakit sa utak at sa tenga ng mga Marcolista. So, ginagawa po yung tito. Narinig niyo Marcos resign? Naisip ko, may rally to. Kasama, makinig po kayo. Bigyan natin ang konting kaayusan ang ating mga sarili. So yun po kabibigs, ang mga latest trending news at latest kaganapan ngayon sa ating bansa, lalo na sa Luzon, kung saan talagang ang mga rallyista, mga kabataan ay papunta na sa Malacanang. Naku po, paano ba naman yan? Parang hindi na mapipigilan ang galit ng ating mga rallyista ngayon. Talagang susugod na sila sa Malacanang, mga kabibig. Paano yan mga kabibig? Naku po, ano ang inyong reaction hinggil dito? Ito po mga kabibig ba, ito pang mga news na ating nakikita na kung saan iba't ibang grupo mula sa simbahan, militanteng grupo at mga estudyante sa People Power Monument ang mga nanggaling sa EDSA Shrine para tiyakin ang seguridad. 600 to 700 PNP personnel ang nakatalaga sa People Power Monument. So susugod na rin ang mga rallyista papunta doon mga kabibig. Pero sabi ni Philippine Major Philip Ines, hinihingi lang natin na maging kalmado, organisado at payapa yung gagawin nilang ditong kilos protesta mga kabibig. So ano kaya ang isisigaw ng mga tao ngayon na narinig natin, Marcos resign, yung iba, ang tawag dito, sabi ng iba na kailangan talagang panagutin ang mga kurakot mga kabibig. Sana ang sigaw kasi ng iba, Marcos resign, bumaba na si Marcos. Kasi parang hindi na kaya natiisin ng mga tao ang ginagawa ni Marcos ngayon. Ito pa kabibig sa kaguluhan sa Ayala Bridge. I-share natin mga kabibig ang kaguluhan sa Ayala Bridge. Share natin para alam din natin ang mga nangyayari. So, share natin, bigyan natin ng reaction. Ito po, kabibig. Ayala Bridge, kung saan dito sa aking likuran ay nagkakaroon ng batuan, nagkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga tropa ng pulis at sa ilang mga grupo ng kabataan. Kausap natin yung mga grupo ng kabataan kanina, nabanggit nila na ipinaglalaban nila yung kanilang karapatan, lalo na ngayon sa gitna ng mga usapin ng korupsyon sa gobyerno. Makikita rin natin sa aking likuran ay may malaking usok dahil yan ay nagsunog ng isang container van. Papakita ko sa inyo, yung tropa ng pulis dito na nasa aking likuran ito. Ayan ang ating tropa ng pulis dito. Makikita ninyo, gumamit na sila ng mga kanilang mga equipments para maprotektahan
ang kanilang sarili laban dun sa mga binabato ng grupo ng kabataan dito sa lugar. Bibigay natin, nung nakapanayan natin sila kanina, pakita sila ng galit, nagpakita sila ng kanilang pagkadismaya sa kalakaran at sa sistema ng gobyerno na tinawag nilang kurap at mga magnanakaw. Mga kanetis. So yun, kabibig. Yun ang latest trending ngayon. So sana maging malinaw, payapa ang rally. Pero ngayong mga rallyista ay susugod na sa Malacanang. Of course, kailangan talagang protektahan ng mga pulis ang Malacanang kasi nandun ang ating presidente. Ang tanong, nandun ba ang presidente ng Pilipinas? So, sabi ng iba, baka naghanda ng tumakas. Kasi kung hindi ito ma-stop, kasi sabi naman ng BBM na nire-respeto niya ang mga nag-rally ngayon. Pero kung ang mga rallyista ay tangkang papasok sa Malacanang at mangyayari noong kasagsagan ng martial law, kagaya na nangyari sa ama ni BBM, so delikado to. Panawagan ng tao, stop corruption, Marcos resign. Yun lang kami bigyan ating Business Tip for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.